Okay, so tingnan natin yung mini garden natin. So diipit lang yung pinaka wall natin. Tapos ito, hindi ko pala naputol to, pero yan. Yan yung gagawin ko mamaya. So next update natin, meron ng mga bagong cuttings dyan, ng mga basil. And dito naman, almost all good naman, almost all good. Pero tingnan natin kung may ano na siya, roots. Ito, daming roots, so, diba? Goods. So, goods. Yan. So, mga sweet basil yan, magandang ilagay yan sa tubig. Babad lang overnight para may infuse ka na, water-infused basil. May lasa na yun. Parang lemon-infused basil. Lemon-infused water. Parang ganun yata yan. So, ito, yung mga kale natin. Lumalaki na rin yung ibang lettuce natin. And ito, hindi ko sure kung kailan makakuha ng seeds. Pero tingnan natin sa YouTube or sa internet kung kailan. Baka antayin kasi natin siyang matuyo bago natin harvestan. So ito yung mga gagawin nating cuttings mamaya. Tapos yun yung malalagay doon. Thai basil. So, all goods naman. So, kakadilig ko lang din. So, kanina tuyo to. So, diniligan natin ng isang tabo. Siguro mga 2 liters lang yan. So, tatagal na yan until makita kong tuyo ulit. Tapos, ito yung tinanim natin dati na cuttings. Galing dito. At, okay naman. Stable naman siya. So, sa palagay ko, lalaki na lang to dyan. Antayin na lang natin kung gaano katagal. Usually, after 1 month, mga ganito na siya eh. Dito na sa taas, 1 month. Kasi ito naman, ito unti-unting namamatay. Ililipat ko sana siya dyan. Kaso wala pa siyang space. Pwede pala dito. Pero anyway, yan, ito ay ating lemon basil na ang dami ng bulaklak. Ang pinagkaiba niya kasi ito maliliit yung dahon. Ang nagawan ko pa lang ng basil infused water, itong sweet tsaka yung Thai. Mas maganda tong sweet basil, mas lasa mo siya dun sa tubig. Itong lemon hindi pa. Pero susubukan ko. Pag gumawa kasi ako ng cuttings, maraming excess na mga dahon, sanga, ginagawa ko ng infuse. Ito naman, may konting bawas na. Pero mga kahapon yata o nung isang araw, nung nag-refill ako ng mga container, yan, medyo may konting bawas na sila. Siguro after 2 days pa tsaka ako magre-refill. Gusto, nadiligan na rin natin. Tingnan natin to. Ito kasi medyo malaki. Pero bala ko siyang ilipat. Ayun, no, ang dami na nabawas. Oh. Bala ko siyang ilipat kasi yan, nahihirapan siyang lumago dito eh. Pag dito naman, medyo nalililiman siya. So, yung Japanese, ano ba to? Japanese mustasa, mas maganda sa mga maaraw. So, ayan, hindi ko pa rin nalilinis to kasi ayusin din natin yan. It's either yung mga ganito kasi na parang hindi masyadong maganda yung bunga, ang pwede mong gawin, gawa ka lang ng cuttings, gawa ka ng panibago, hayaan mo lang silang mamunga. So, ito naman, ay, napansin nyo, lumalaki na siya, oh. Lumalaki. Ito yung namukbang ng ibon. Tapos, may mga maliliit tayo dito na mga mustasa yata to, red mustasa. Yung iba kasing soil ko, merong mga seeds nung nagpapatubo pa tayo ng microgreens. Yan. Tapos ito naman, talong. Okay naman, maganda yung tubo. Yan, oh. Laki na siya, talong. Tapos may talong din tayo doon. Baka yung talong na yan, i-transfer natin sa isa pang pot. So magkakaroon tayo ng side by side. Ito kasi medyo malaki na. Ilipat na natin siya sa paso. Tapos siguro dito natin iset. Ang problema lang, hindi rin masyado ng arawan. Pero tingnan natin magiging resulta. Tapos ito naman, mulberry, Illinois variety. Hindi ko pa to tinitrim. Usually, hindi naman natin siya palalagpasin dun sa net. So, yung iba na yan, yung ibang sobra-sobra, ititrim natin yan. At yung mga na-trim natin, lalagay na lang sa compost. So, ito yung kinalbo natin nung January 4. At ngayon, ganyan na siya
karami ng dahon. So umusbong. Pero wala pa akong nakikitang bunga. So hopefully antay pa tayo ng medyo matagal-tagal bago siya magkabunga. Tingnan natin yung iba. So ayan, ito naman yung mga mulberry natin dito sa wala sa net. So ito hindi ko ito nadiligan eh. So isang tabo lang, usually mga 2 liters to. Ito naman yung Mizuno natin, magre-retire na to. Baka yan yung gamitin nating container para doon sa ating ano ba to? Talong. Talong natin doon. So ito, kanina nakita ko wala ng tubig yung seedling natin. So nilagyan lang natin sila ng tubig. Yung tubig na nilalagay natin dyan, ito. Water nutrient. Yan. So malago na sila. Pwede na nga silang i-transfer kung tutusin. Kasi ang problema, wala naman tayong paglalagyan. So possible, ibenta natin kahit 5 piso siguro, 7, isang seedling. Then provide din natin sila ng water nutrients. So yan. Chinese kangkong, may mga bulaklak na, nagbubuto siguro. Yan. I-dispose. Nire-retire na rin natin to. Pero nag-refill pa tayo ng water nutrients dyan sa loob ng yan, sa loob. So ayan. Ito naman, Chinese spinach, amaranth or kulitis sa Tagalog. Ang napansin ko sa kanila, although tumutubo sila kahit shaded, iba pa rin kung medyo malapit talaga sila doon sa sun kasi tumataas talaga sila, maabot sila doon sa taas. Pinutol ko lang. Tapos after 2 to 3 months, ano siya, may makikita kang parang mga ganyan, parang tinik-tinik, pero hindi siya tinik eh. Mga buto. Siguro yan yung tinatawag niya, yan yung tatawagin natin bulaklak niya. Tapos makakakuha ka na ng buto. Lalo na kung tuyo na yan, kung nag-brown na yan, may buto na dyan. Kulay black yung buto niya, sobrang liit. So yan, tingnan natin dito. Itong aloe vera na nanay ko, ito, nakita mo itong tangkay na to. Nagbubulaklak to eh. Hindi ko sure kung may buto ba ang aloe vera, pero usually, makapansin mo na lang may mga tutubo-tubo dyan. Tapos ito yung isang tinransfer ko sa isang plastic container. Oh. Kala ko hindi mabubuhay, pero nabuhay eh. Oh. Kung titingnan mo nabuhay. Maliit lang siya dati, ganyan lang, ganyan. Tapos ngayon, malaki na siya. Ayan, ang laki, ang galing. Nakakatuwa. Ito, hindi ko pa rin ito nababalikan. Ito yung mint natin. Pero dumadami naman siya, hindi wala akong ginagawa sa kanya eh. Dinidiligan ko lang, syempre, kailangan diligan mo yung halaman. Tapos ayan, ito. Yan, naantay lang din natin, no? Unti-unti na rin siya mawawala. Kasi tatanggalin ko to, gagawin na lang natin vegetable area to. Vegetable area. It's either i-direct sa lupa or may mga bago akong container na mas malalaki. Mga 1.5 liters na mga plastic container. Mga microwavable container, kumbaga. So, food grade na rin yun. Ito kasi, ang problema ko dito, pag nandyan sa gilid, pag malakas hangin, matutumba yan. Ang capacity nito is 350 ml lang. Yung binili natin ngayon, 1,500 ml. Kaya, times 5 ng laki niyan. So, square siya, so mas stable siya. Palagay ko, hindi na yon hahanginin at masisira. So, ito, mga basil natin yan. Ang basil. So, kukuha din ako dito ng Thai basil kasi pa-retire na nga itong part na to. So, ito yung dati, ganyan lang siya. Ngayon, ganun na siya. Taas. Diba? Ano lang yan, nandiyan lang sa water nutrients. Hindi ko siya masyadong ginagalaw. Tapos, sila yung part na malapit sa araw. Ayan o. Ito, yan. Hindi ko ba nilinis. Matagal nang nakatumba yan. May mga halaman pa yan dati pero na-harvest ko na. So, dito kasi sa part na to, yung hangin papunta dito, pataas. Parang alley kasi ito yung alley. Yan. So, yan. Yan, may mga lumalaki na to. So, iba-iba eh. Hindi ko rin masabi eh. Pero dito kasi sa part na to, siguro 1 hour lang yung sunlight. Umaga lang. Tapos after nyan, covered na siya. Pero maliwanag. So, possible yung liwanag din talaga yung bumubuhay sa kanila. Although hindi siya direct sunlight. So iba pa rin pag direct sunlight. So mukhang stable naman yung mga nilagay natin sa lupa. Siguro after 1 or 2 weeks, bigla na lang bibilis yung paglaki nila. Ayan. No? Ito mga romaine yan. Leggy sila kasi alam niyo naman kung saan nanggaling yung seedling na yan. Dun sa hindi
maaraw na part kaya naging leggy umpisa pa lang. So habang lumalaki sila, naging leggy na sila. Pero sana lumaki pa sila ng mas maayos. Yan, ito Olmeti. Ito mga overgrown petchay. So possible mapait na yan. Pero makakain kung mahilig ka sa mapait. Tapos dito naman, hindi ko pa rin naaasikaso. Pasensya na pero marami tayong malalagay dyan. Kaso ang problema kasi, sa totoo lang, pag Kratky method ka, ang nakakapagod is yung pagre-refill. Lalo na yan, mga 500 ml container lang yan eh. Siguro kung may 10 o 20 lang na alaga mong ganyan, walang problema. Kaso, alaga ko dito, more than 50. Kung mapupuno ko sila lahat. So, umisip tayo ng way para mas mapadali yung Kratky method natin na less investment naman. Meron din namang styro box eh, 300 plus. Kaso ang problema, wala akong paglalagyan ng ganong setup dito. 'Di ba? So, nag-a-adjust lang tayo. Depende kung ano kailangan natin. Ayun lang. Bye-bye!